Ang gabing tinawagan ako ng sarili kong anak habang naghihintay ako sa ospital at sinabing ibinenta na niya ang lahat para magpakasaya sa Europe. Ang sakit na yon, ang kawalan ng utang na loob, ay parang punyal sa aking dibdib. Ibinenta niya ang bahay na puno ng ating alaala. Ibinenta pati ang lumang truck ng kanyang tatay Roberto. Para sa kanya, isa na lamang akong basahan na pwede nang itapon. Sa loob ng 45 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagluto, nag-alaga at nagparaya. Pero para sa kanila ng asawa niya, isa lang pala akong pabigat. Isang matandang walang silbi na iniwan nilang nag-iisa at luhaan. Pero ang hindi nila alam, hindi ako kasing hina ng iniisip nila. Nang umalis sila, akala nila ay wala na akong matatakbuhan. Ngunit hindi nila alam ang tungkol sa lihim na yaman. Ang aking yumaong asawa ay nag-iwan ng isang malaking pamana na protektado ng batas. Ang Lola Cora na tinapakan nila, siya pala ang may hawak ng alas. Gusto nila akong burahin sa buhay nila? Pues, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay at lupa. Babawiin ko ang aking dangal at tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Kung naramdaman mo na ring mabaliwala sa sarili mong pamamahay, para sa iyo ang kwentong ito. Paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Kwentuhan mo ako. Simulan na natin. Nang ibaba ni Angelica ang telepono, nanatili akong nakaupo doon, sa hindi komportabling silyang plastik ng ospital. Napapaligiran ako ng mga taong umuubo, mga batang umiiyak, at amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng pawis. Pero ako, hindi ako umiyak. Kakaiba. Dapat siguro ay humahagulgol na ako ngayon. Dapat ay nagwawala ako sa sakit dahil itinapon ako ng sarili kong anak na parang basahan. Pero sa halip na luha, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Isang kalmado na hindi ko naramdaman simula noong ilibing namin ang asawa kong si Roberto, 6 na buwan na ang nakararaan. Bakit ako kalmado? Dahil sa sandaling iyon, bigla kong naalala ang isang bagay na nalimutan ko dahil sa sobrang lungkot at abala sa burol. Naalala ko ang mukha ni Roberto, 3 araw bago siya inatake sa puso. Nasa kusina kami noon, iniabot niya sa akin ang isang makapal na brown envelope. Manila envelope ang tawag nila. Luma na ito at medyo gusot ang mga gilid. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Tinitigan niya ako sa mata at sinabi niya, "Cora, mahal ko. Itago mo ito sa ilalim ng iyong mga damit sa tokador. Kung sakaling may mangyari man sa akin, buksan mo lang ito kapag handa ka na." Tinago ko iyon noon nang walang masyadong tanong. At pagkatapos ng libing, sa dami ng inaasikaso, sa dami ng mga kamag-anak na nakikiramay, tuluyan ko na itong nalimutan. Pero naroon yon. Naghihintay sa akin sa bahay. Tinawag ako ng nurse, pumasok ako sa opisina ng doktor. Sinuri niya ako. Sabi niya, ay maayos naman ang aking kalusugan para sa edad na 71. Kailangan ko lang daw ng pahinga. Kailangan ko lang kumain ng tama at iwasan ng stress. Tumango lang ako. Ngumiti ako sa kanya pero ang isip ko ay lumilipad. Lumilipad pabalik sa bahay. Iniisip ko ang lamig sa boses ni Angelica kanina. At iniisip ko si Eduardo, ang manugang ko. Sigurado ako na siya ang nagtulak sa anak ko na gawin ito. Noon pa man ay hindi na ako gusto ni Eduardo. Pabigat lang ang tingin niya sa akin. Lumabas ako ng klinika at naglakad papunta sa sakayan ng bus. Mabagal ang lakad ko. Mabigat ang bawat hakbang. Wala na akong sasakyan. Sabi nga ni Angelica, naibenta na nila ang lumang Ford ng tatay niya. Habang naghihintay ako ng masasakyan sa gilid ng kalsada, pinagmasdan ko ang mga tao. May mga nagmamadali, may mga pagod galing sa trabaho. Lahat sila ay may kani-kaniyang problema. May kani-kaniyang sikreto. Napangiti ako ng mapait. Ako rin. May sikreto rin ako. At malalaman ko na kung ano iyon. Nakasakay ako ng bus at umupo sa may bintana. Tinitigan ko ang Metro Manila na dumadaan sa aking paningin. Ang anak ko, iniisip niya na iniwan niya akong walang-wala. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumunog na naman ang telepono. Si Angelica. Iba na ang boses niya ngayon. Mas malambing, mas mahinahon.
Pero sa edad kong ito, alam ko na ang pagkakaiba ng tunay na lambing sa lambing na may kapalit. Natuto na akong maging mapagmatsyag sa mga biglang pagbabago ng tono ng aking anak. "Hello, Nay. Kumusta ka na?" tanong niya. Parang walang nangyari kahapon. Parang hindi niya ako iniwan sa ospital na nag-iisa. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Ayos lang ako, anak. Gusto ko lang sabihin sa iyo na na-transfer na namin ang pera," sabi niya ng mabilis. "Yung pinagbentahan ng rest house sa Batangas at yung pick-up ni tatay. Dineposito na namin ang share mo sa account mo, Nay." Share ko? Parte ko? Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang bahay na iyon ay akin. Ang lupang iyon ay pinaghirapan namin ng ama niya. Ang sasakyan ay nakapangalan sa akin. Paanong nagkaroon ako ng share sa sarili kong pag-aari? "Hindi ito ganoon kalaki, Nay," dagdag niya. "Pero sapat na ito para makahanap ka ng maliit na mauupahan. Siguro panggastos mo rin sa loob ng ilang buwan habang wala kami." "Magkano, Angelica?" tanong ko. Pinilit kong maging kalmado ang boses ko. "Binigyan ka namin ng 30%, Nay. 30%. Fair naman, di ba? Makatarungan naman siguro iyon. Kailangan kasi namin ni Eduardo ang malaking pera para sa investment namin sa Europe. 30%. Galing sa sarili kong dugo at pawis. Napakabukas palad naman ng aking anak. May business opportunity kasi doon si Eduardo," paliwanag pa niya. "Napakagandang negosyo, Nay. Sayang kung palalampasin." "Naiintindihan ko," sagot ko na lang. "Kailan ang alis ninyo?" "Mamayang hapon na. Naka-empeke na kami. Aalis kami ng mga 6 na buwan. Baka mas matagal pa kung magiging maayos ang negosyo. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Pagbalik namin, tutulungan kitang humanap ng maliit na apartment, yung bagay sa pangangailangan mo, bagay sa pangangailangan ko." Parang alam niya kung ano talaga ang kailangan ko. Parang alam niya ang sakit na nararamdaman ng isang ina na itinuturing na pabigat. "Sige, Angelica, mag-ingat kayo sa biyahe," sabi ko. "Salamat, Nay. Alam kong maiintindihan mo. Napakabait mo talaga. Mahal ka namin. Bye." At muli, ibinaba niya ang telepono. Tumayo ako doon sa gitna ng kusina. Hawak ko pa rin ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tumawa ako. Tumawa ako ng malakas. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay tawa ng isang taong hindi makapaniwala sa kapalaran. Katawa-tawa ang sitwasyon. Ninakawan ako ng sarili kong anak. Pinalayas ako sa sarili kong pamamahay. Kinausap ako na parang isang bata na walang alam. At lahat ng ito ay para punduhan ang isang bakasyon sa Europe na sigurado akong magiging isang malaking kapahamakan. Pero ang masakit, hindi yung pera. Ang masakit ay ang kadalian, kung gaano kadali para sa kanya na itapon ako. 45 taon ng buhay ko, inalay ko sa kanya. Sakripisyo. Pagmamahal na walang kondisyon. At binura niya ako sa buhay niya sa isang tawag na tumagal lang ng 2 minuto. Iyon ang tunay na sugat. Binuksan ko ang aking online banking sa computer. Tama nga, may pumasok na pera. Isang halaga na sa tingin nila ay malaki na. 500,000 piso, kalahating milyon. Para sa kanila, napakalaking tulong na nito. Pero para sa akin, isa itong insulto. Ibinenta nila ang rest house sa Batangas ng palugi dahil nagmamadali sila. Ibinenta nila ang truck ni Roberto sa halagang barya. At ito lang ang itinira nila sa akin. Nang hapong iyon, sumilip ako sa bintana sa likod ng kurtina. Nakita ko sila, si Angelica at si Eduardo. Nagkakarga sila ng mga maleta sa isang taxi. 2 malalaking maleta ang buhat ni Eduardo. Si Angelica naman ay may bit-bit na mamahaling bag. Nakita ko silang tumatawa, naghahalikan pa, nagpaplano, para silang 2 teenager na sabik sa isang adventure. Tinitigan ko sila ng matagal. Hinihintay kong lumingon si Angelica. Hinihintay kong tumingin siya sa bintana ng bahay kung saan siya lumaki. Hinihintay kong kumaway siya, kahit isang sulyap lang ng pamamaalam. Pero hindi siya lumingon. Sumakay sila sa taxi at umalis. Ni hindi man lang nag-atubili. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin ko, umupo ako sa mesa sa kusina. Nagtimpla ako ng tsaa. Inilatag ko ang mga dokumento ni Roberto sa mesa. Kailangan kong magdesisyon. Pwede akong tumawag ng pulis. Pwede akong kumuha ng abogado para kasuhan sila agad.
Pwede kong bawiin ang lahat at ipakulong sila dahil sa pandaraya. Pero may bumulong sa akin. May ibang paraan. Isang paraan na mas masakit pero mas epektibo. Isang paraan na magtuturo sa kanya ng leksyon. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko si Attorney Mendoza. Siya ang abogado na humawak sa mga ari-arian ni Roberto. Naroon siya sa libing. Siya ang nagbigay sa akin ng pakikiramay at nagsabing tawagan ko siya kapag kailangan ko ng tulong. Ngayon ko siya kailangan. Mrs. Brooks? O, Lola Cora? Mabuti naman at napatawag ka. Kumusta ka na? Ang bungad niya sa kabilang linya. Mabuti naman ako, attorney, sagot ko. Kailangan kitang makausap, agad-agad. Tungkol saan ito, Lola Cora? May nakita akong mga dokumento ni Roberto. Hindi ko masyadong maintindihan. Pero sa tingin ko, marami kaming dapat pag-usapan. Sige po, pwede kayong pumunta sa opisina ko sa Makati bukas ng umaga. Darating ako. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Nanaginip ako. Napanaginipan ko si Roberto. Nakaupo siya sa paborito niyang silya, nagbabasa ng dyaryo. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Sa wakas, sabi niya. Sa wakas, Cora, panahon na para ipaglaban mo ang sarili mo. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito saya, hindi rin ito lungkot. Ito ay determinasyon. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang asawa ko, mayroon akong layunin. Babawiin ko ang sa akin. Pero hindi sa paraang inaasahan ni Angelica. Kinabukasan, nagbihis ako ng maayos. Isinuot ko ang paborito kong bestida na kulay maroon. Sabi ni Roberto noon. Nagmumukha akong donya kapag suot ko ito. Inayos ko ang buhok ko. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang kawawang byuda. Ang nakita ko ay isang matatag na babae. Ang opisina ni Attorney Mendoza ay nasa isang matayog na building sa Makati. Elegante, tahimik. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, nagbago ang mukha ng abogado. Nanlaki ang mata niya. Lola Cora, ito ay higit pa sa inaakala ko, sabi niya habang binabasa ang mga titulo ng lupa at certificate ng stocks. Napakatalinong tao ni Roberto. Tingnan mo ito. Ayon sa mga papel, ikaw ang nag-iisang may-ari ng lahat ng ito. Alam ko, attorney, sagot ko. Nabasa ko na ang mga iyan. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang pwede kong gawin. Ipinaliwanag ni Attorney Mendoza na legal ang lahat ng dokumento. Ako ang tunay na may-ari. Kinumpirma rin niya ang hinala ko. Ang pagbenta ng bahay sa Batangas ay iligal, sabi niya ng seryoso. Wala pong karapatan ng anak ninyo na ibenta iyon dahil nakapangalan pa rin ito sa inyo. Pwede nating bawiin ang bahay ngayon din. At pwede rin tayong magsampa ng kaso laban sa anak ninyo. Kaso ng estafa o fraud. Umiling ako. Hindi, attorney. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Ayaw ninyong magsampa ng kaso? Ayoko ng ganong klaseng gulo. Ayokong makulong ang anak ko, paliwanag ko. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong manatiling sikreto ang lahat ng ito. Pansamantala. Anong ibig ninyong sabihin? Gusto kong bawiin mo ang rest house ng tahimik, utos ko. Gawin mo ang kailangan para mapawalang bisa ang bentahan na iyon. At kailangan kong makuha ang totoong kontrol sa lahat ng properties ko. Lalo na ang building kung saan nakatira ang anak ko. Naiintindihan ko, sabi ni attorney. Medyo matagal na proseso iyan, pero kayang-kaya nating gawin. Magaling, sabi ko. At Attorney Mendoza, walang dapat makaalam na ako ang nasa likod ng lahat ng ito, kahit sino, lalo na ang anak ko. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Paglabas ko ng opisina, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Naglakad ako sa mga kalsada ng Makati. Pinanood ko ang mga tao, ang mga nagtatrabaho sa opisina, ang mga sasakyan. Tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Pero para sa akin, nagbago na ang lahat. May plano na ako. Ang mga sumunod na linggo ay naging kakaiba. Sa paningin ng mga kapitbahay, ako ay isang kawawang byuda na iniwan ng anak. Pero sa totoo lang, ako ay isang mayamang babae na tahimik na kumikilos. Tinatawagan ako ni Attorney Mendoza kada ilang araw. Lola Cora, nabawi na natin ang rest house, balita niya isang araw. Hindi alam ng bumili na iligal ang benta,
Kaya ibinalik nila ang bahay at kinuha na lang ulit ang pera nila. Sa'yo na ulit ang bahay. Salamat sa Diyos, bulong ko. At yung condo building kung saan nakatira si Angelica? Tanong ko. Medyo komplikado pero inaayos na namin, sagot niya. Sa papel, kumpanya ninyo ang may-ari noon. Kailangan lang natin ng ilang pirma para mailipat ang direct control sa inyo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nanatili ako sa lumang bahay namin. Kumakain ako ng tuyo at sinangag sa umaga. Kinakausap ko ang mga kapitbahay. Si Maring Susan, ang tsismosang kapitbahay ko, ay lumapit sa akin habang nagdidilig ako ng halaman. Maring Cora, sabi niya na may halong awa. Totoo bang iniwan ka na ni Angelica? Nabalitaan ko na nasa Europe na raw sila. Oo, Mare, sagot ko. May negosyo daw sila doon. Paano ka na mabubuhay niyan? Tanong niya. Alam naman nating lahat na hindi naman kalakihan ang iniwan ni Roberto. Kung alam lang nila. Huwag kang mag-alala, Mare. Kaya ko naman, sagot ko na lang. Kung kailangan mo ng pagkain o tulong, magsabi ka lang ha? Tumango ako at nagpasalamat. Pero sa loob-loob ko, natatawa ako. Ito ay isang palabas, isang teleserye sa tunay na buhay. At ako ang direktor. Wala akong narinig mula kay Angelica sa loob ng 3 linggo. Walang tawag, walang text. Kahit postcard man lang, wala. Para sa kanya, namatay na ako noong makuha niya ang pera. Pero hindi niya alam, buhay na buhay ako. At hinihintay ko lang ang tamang panahon. Hinihintay ko ang kanyang pagbagsak. Dahil alam ko sa kamay ni Eduardo, hindi magtatagal ang perang iyon. At kapag bumagsak na siya, doon ko siya sasaluhin. Pero hindi gamit ang malambot na unan. Sasaluhin ko siya gamit ang kamay na bakal dahil iyon ang kailangan niya para matuto. Ang buhay ko ngayon ay parang isang teleserye. Sa umaga, ako si Lola Cora, ang kawawang byuda. Ang matandang iniwan ng nag-iisang anak. Ang babaeng kinakaawaan ng buong barangay. Gigising ako ng maaga, magtitimpla ako ng murang kape, kakain ako ng pandesal na walang palaman. Pagkatapos, lalabas ako para walisan ang bakuran at diligan ng mga halaman. Ang aking kapitbahay na si Maring Susan na siyang radyo ng aming lugar ay laging nariyan, nakadungaw sa bakod, nag-aabang ng balita. Kumare, kumusta ka na? Tanong niya na may halong awa. May balita na ba kay Angelica? Tumawag na ba? Umiling ako ng dahan-dahan. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Wala pa, Mare. Busy siguro sila sa Europe. Alam mo naman, may negosyo. Hay naku! Sagot niya sabay iling. Tsk, tsk, tsk. Grabe naman yang anak mo. Iniwan kang mag-isa dito, tapos sila nagpapasarap doon? Kung ako sa'yo, Cora, nagtatampo na ako. Hayaan mo na, sagot ko na parang martir. Basta masaya sila, masaya na rin ako. Galing ko umarte, pwede na akong manalo ng award. Pero ang totoo, sa loob-loob ko, natatawa ako. Kung alam lang ni Maring Susan. Kung alam lang niya na ang kawawang Lola Cora na kausap niya ay mas mayaman pa sa buong angkan niya. Dahil pagpatak ng gabi, nagbabago ang lahat. Kapag sarado na ang mga bintana at tulog na ang mga kapitbahay, ako ay nagiging si Mrs. Corazon Brooks, ang may-ari ng Roberto Investments Corporation. Inilalabas ko ang laptop ko. Binubuksan ko ang mga folder na padala ni Attorney Mendoza. Ang unang tagumpay namin ay ang rest house sa Batangas. Mabilis kumilos si attorney, napatunayan niyang iligal ang pagbenta ni Angelica. Hindi valid ang pirma, walang pahintulot ko. Ang mga bumili, isang mag-asawang foreigner, ay nagulat. Wala silang alam na niloko sila ng anak ko. Mabuti na lang at maayos silang kausap. Ibinalik nila ang bahay at kinuha na lang ang pera nila mula sa escrow account. Napaluha ako nang ibinalita ito sa akin ni attorney. Naibalik na sa pangalan ninyo ang titulo, Lola Cora, sabi niya sa telepono. Ang bahay na puno ng alaala ni Roberto, sa inyo na ulit. Gusto kong sumigaw sa tuwa. Gusto kong pumunta doon agad. Pero hindi pwede. Kailangan kong mag-ingat. Walang pwedeng makaalam. Ang sunod naman ay ang sasakyan, ang Ford pickup ni Roberto. Ito ang mas mahirap. Naibenta na ito sa isang buy and sell na shop sa Quezon City. At may hawak silang papeles na may pirma ko daw. Peke. Pineke ni Angelica o ni Eduardo ang pirma ko? O baka naman,
Baka napapirma nila ako noong tuliro pa ako sa lamay ni Roberto? Hindi ko na matandaan. Napakatuso nila. Pero magaling si Attorney Mendoza. Pinuntahan niya ang shop. Nagbanta siya na magsasampa kami ng kaso ng falsification of documents at carnapping kung hindi ibabalik ang sasakyan. Natakot ang may-ari ng shop. Pumayag silang ibalik ang truck kapalit ng maliit na halaga. Nang makuha ni attorney ang truck, dinala niya ito sa isang pribadong garahe na inuupahan namin, malayo sa mata ng mga tsismosang kapitbahay. Binisita ko ang truck noong isang linggo. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa garahe. Nang makita ko ang lumang Ford, parang nakita ko ulit si Roberto. Hinaplos ko ang hood ng sasakyan. Malamig ang bakal, pero mainit sa pakiramdam. Binuksan ko ang pinto at umupo sa driver's seat. Nandoon pa rin ang amoy niya. Pinaghalong amoy ng lumang leather, peppermint candy at ang paborito niyang pabango. Napapikit ako. Nandito ka pa rin, bulong ko. Roberto, nakuha ko na ang truck mo. Hindi ko hahayaan na mawala ito ulit. Sa mga sandaling iyon, hindi ako byuda. Ako ay isang misyonaryo. Ang misyon ko ay protektahan ang pamilya namin kahit na ang kalaban ko ay ang sarili kong anak. Pero ang pinakamalaking revelasyon ay dumating noong Huwebes ng gabi. Tumawag si Attorney Mendoza. Seryoso ang boses niya. Lola Cora, may natuklasan ako at hindi mo ito magugustuhan. Ano yon, attorney? Kinabahan ako. Tungkol ba kay Angelica? Tungkol kay Eduardo, sagot niya. Nag-imbestiga ako sa mga utang niya. Lola Cora, baon sa utang ang manugang ninyo. Hindi lang basta utang, milyon-milyon. Milyon? Napahawak ako sa dibdib ko. Saan galing ang utang na yon? Sa sugal at sa mga failed business ventures, paliwanag ni attorney. Pero ito ang mas malala. Ginamit niya ang condo unit na tinitirhan nila bilang collateral. Isinangla niya ang condo sa mga loan sharks at sa bangko. Natigilan ako. Teka, paano niya maisasangla ang condo? Hindi naman sa kanya iyon. Ang condo na tinitirhan nila ay nakapangalan sa kumpanya ni Roberto. Ako ang may-ari noon. Tama po kayo, sabi ni attorney. Kaya nga ito ay isang malaking krimen. Pineki niya ang mga titulo. Gumawa siya ng peking dokumento na nagpapakita na sa kanya ang unit. At pineki din niya ang pirma ni Angelica bilang co-borrower. Nanlamig ako. Ang manugang ko ay hindi lang tamad. Siya ay isang kriminal. At ang anak ko, si Angelica? Alam ba ito ni Angelica? Tanong ko. Sa tingin ko ay hindi, sagot ni attorney. Dahil kung alam niya, hindi siya papayag na ang pangalan niya ay madawit sa ganito kalaking gulo. Lola Cora, kapag nalaman ng bangko na peke ang titulo, makakasuhan si Eduardo. At dahil pirma din ni Angelica ang nandoon, damay ang anak ninyo. Napaupo ako sa kama. Ang aking anak, ang aking Angelica. Nasa Europe siya ngayon, nagpapasarap kasama ang isang ahas. Hindi niya alam na ang lupang tinatayuan niya ay gumuguho na. Akala niya ay mayaman ang asawa niya. Akala niya ay may negosyo sila. Pero ang totoo, tumatakas lang sila. Tumatakas si Eduardo sa mga pinagkautangan niya dito sa Pilipinas. At ginamit niya ang pera mula sa pagbenta ng bahay ko para punduhan ang pagtakas na yon. Kawawang Angelica, bulong ko. Anong gusto ninyong gawin, Lola Cora? Tanong ni attorney. Pwede nating isuplong si Eduardo ngayon din. Nag-isip ako. Kung isusuplong ko siya ngayon, baka makatakas siya sa Europe at iwan ang anak ko doon. Oo. Wag muna, sagot ko. Hayaan natin silang maubusan ng pera. Hayaan natin na maramdaman ni Angelica ang totoo. Sigurado po kayo? Kailangan niyang makita ang tunay na kulay ng asawa niya. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa litrato naming pamilya sa dingding. Si Angelica noong bata pa, nakaupo sa kandungan ni Roberto. Nakatawa, masaya. Saan nagpunta ang batang iyon? Kailan siya naging bulag sa pag-ibig? Bumalik ako sa pagiging Lola Cora. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako sa kama na mag-isa. Bukas, gigising na naman ako ng maaga. Magwawalis ako ng bakuran. Kakausapin ko si Maring Susan. Magpapanggap ako na wala akong alam. Pero sa loob-loob ko, nagbibilang na ako ng araw. Alam kong malapit na.
malapit nang sumabog ang bomba na ginawa ni Eduardo. At kapag nangyari iyon, kailangang handa ako. Hindi para saluhin sila, kundi para ituro sa anak ko kung paano maging matapang. Ang gabi ay tahimik, pero ang isip ko ay maingay. Ang pera ay nababawi. Ang bahay ay nabibili ulit. Pero ang tiwala, ang dangal, iyon ang mahirap ayusin. At iyon ang susubukan kong ibalik sa pamilyang ito. Kahit na magmukha akong masama sa paningin ng iba. Kahit na kailangan kong maging matigas. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Nagtitiis, nagpaplano, at nagmamahal kahit na sa paraang hindi naiintindihan ng iba. Tama ang hinala ko. Hindi nagkamali ang kutob ng isang ina. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang makausap ko si Attorney Mendoza tungkol sa mga utang ni Eduardo. Araw-araw akong naghihintay. Araw-araw akong nakatingin sa telepono. Hinihintay ko ang tawag na magpapabago ng lahat. At dumating nga ito. Pero hindi galing kay Angelica. Galing ito kay Maring Susan. Isang hapon, habang nagmemeryenda ako ng kape at biskwit sa balkonahe, tumatakbo siyang lumapit sa gate namin. Hingal, namumutla. "Cora! Maring Cora!" Sigaw niya habang kumakatok sa gate. "Buksan mo dali! May balita ako!" Binuksan ko ang gate. "Ano yon, Mare? Bakit parang hinahabol ka ng aso?" "Hindi aso, kundi masamang balita," sabi niya habang pinapaypayan ng sarili. Tumawag ang pamangkin ko na nagtatrabaho sa airport. Nakita daw niya si Angelica. Si Angelica? Napahawak ako sa dibdib ko. Nakauwi na siya? "Oo, Mare, kagabi daw dumating," bulong ni Susan na parang ayaw iparinig sa iba kahit kami lang naman ang nandoon. Pero eto ang nakakagulat. Mag-isa lang siya, wala si Eduardo. At, Diyos ko po, Cora, ang sabi ng pamangkin ko, mukha daw siyang basahan. Ang payat, ang putla, at iyak daw ng iyak habang hinihintay ang maleta. Mag-isa. Umiiyak. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Kahit gaano kasama ang ginawa niya sa akin, anak ko pa rin siya. Masakit isipin na nagdurusa siya. Pero alam ko, kailangan itong mangyari. Ito ang karma. Ito ang bunga ng kanyang mga desisyon. "Salamat sa balita, Mare," sabi ko, pinipilit kong maging kalmado. Baka naman nauna lang siya umuwi. Baka may inaasikaso pa si Eduardo sa Europe. "Ewan ko lang, Cora," sagot ni Susan na may makahulugang tingin. Iba ang kutob ko. May hindi magandang nangyari. Umalis si Susan para ipagkalat ang balita sa ibang kapitbahay. Naiwan akong mag-isa. Alam ko ang totoo. Si Eduardo, ang walang hiyang lalaking iyon. Sigurado akong tinakbuhan na niya ang anak ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko si Angelica. Nasaan siya? Nasa kondo ba siya? Kumain na ba siya? Ang hindi alam ni Angelica, may inihanda akong welcome gift para sa kanya. Isang sulat. Hindi sulat ng pagbati, kundi isang notice to vacate. Isang utos ng pagpapalayas. Ang utos na iyon ay galing sa Roberto Investments Corporation, ang kumpanya ng yumaong asawa ko. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng building na tinitirhan niya. Ang sulat ay nagsasabing kailangan niyang lisanin ang unit sa loob ng 30 araw. Malupit ba ako? Siguro. Pero kailangan niyang maramdaman ang mawalan ng tahanan. Gaya ng ipinaramdam niya sa akin noong pinalayas niya ako sa sarili kong bahay para ibenta ito. Kinabukasan, maagang maaga, tumunog ang telepono. 8:00 ng umaga. Sinagot ko ito. Alam ko na kung sino. "Hello? Nay." Isang salita pa lang, alam ko na. Basag ang boses niya. Parang boses ng isang batang paslit na nadapa at nasugatan. "Angelica?" Tanong ko, kunwari ay nagulat. "Anak? Nasa Pilipinas ka na ba? Kumusta ang Europe?" "Nay." Humagulgol siya. Ang iyak niya ay puno ng takot at desperasyon. "Nay, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Ano ang nangyari?" "Huminahon ka," sabi ko. "Nasaan si Eduardo?" "Wala na, Nay," hikbi niya. Iniwan niya ako sa Paris. Sumama siya sa ibang babae, isang waitress sa hotel na tinuluyan namin. Bata pa, Nay. Siguro nasa 25 anyos lang. Napapikit ako. Tama nga si attorney. "Diyos ko po," sabi ko. "At ang pera mula sa pagbenta ng bahay at sasakyan?"
Tinangay niya lahat, sagot ni Angelica. Wala siyang itinira, Nay. Kahit 5, kinuha niya ang lahat ng cash, pati ang laman ng ATM card ko, simot. Ang natira lang sa akin ay ang ticket pauwi na tinago ko sa bulsa ng jacket ko. Napakuyom ako ng kamao, si Eduardo. Ang hayop na yon. Pinagplanuhan niya ang lahat. Ginamit niya ang anak ko para makuha ang pera namin at ngayong ubos na, itinapon na niya si Angelica. Nasaan ka ngayon? Tanong ko. Nandito ako sa kondo, sabi niya. Pero Nay, may problema. Pagdating ko dito kagabi, hinarang ako ng guard. May iniabot silang sulat sa akin. Sulat? Oo, Nay, isang eviction notice. Pinalalayas ako, sabi sa sulat, kailangan ko daw umalis sa loob ng 30 days. Galing daw ito sa may-ari ng building, sa isang kumpanya na Roberto Investments ang pangalan. Napangiti ako ng mapait. Ang Roberto Investments, ang pangalan ng kanyang ama. Pinalalayas siya ng sarili niyang ama mula sa hukay dahil sa kapabayaan niya. Napaka-poetic ng hustisya. Hindi ko maintindihan, Nay. Patuloy niya sa pag-iyak. Akala ko kay Eduardo ang kondo na ito. Sabi niya, binili niya ito nung kinasal kami. Pero sabi sa sulat, hindi daw siya ang may-ari. Nangungupahan lang daw kami at ilang buwan na daw kaming hindi nagbabayad ng renta. Naku anak, sabi ko, gamit ang pinakamagaling kong acting. Baka naman nagkakamali lang sila? Baka scam yan? Hindi, Nay. Totoo ito, sagot niya. Pumunta ako sa admin office kanina. Totoo daw. At ang mas malala, nalaman ko na ginamit ni Eduardo ang pangalan ko sa mga utang. Hinahabol na ako ng bangko. Hinahabol ako ng mga loan shark. Nay, matatakot ako. Baka ipakulong nila ako. Naramdaman ko ang takot sa boses niya. Ito na yon. Ito ang rock bottom, ang pagbagsak sa pinakailalim. Wala na ang Angelica na mata pobre. Wala na ang Angelica na tumitingin sa akin ng may pandidiri. Ang kausap ko ngayon ay isang babaeng wasak, walang asawa, walang pera, walang bahay, at baon sa utang. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ko. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Alam ko na nahihiya siya. Alam ko na nilulunok niya ang kanyang pride. Nay, bulong niya. Pwede ba akong umuwi dyan? Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala akong pera pambayad ng hotel. Wala akong trabaho. At natatakot akong manatili dito sa kondo, baka sugurin ako ng mga nagpapautang. Gusto mong umuwi dito? Ulit ko. Sa bahay na luma? Sa bahay na maliit at mainit? Oo, Nay. Kahit sa sahig na lang ako matulog. Kahit maging katulong mo ako. Parang awa mo na, Nay. Tanggapin mo ako. Napatingin ako sa litrato ni Roberto sa mesa. Kung buhay siya, ano ang gagawin niya? Siguro ay susunduin niya agad ang anak niya. Yayakapin. Patatahanin. Pero ako ang ina na kailangang maging matatag. Oo, patutuluyin ko siya. Pero hindi para iligtas siya sa hirap. Patutuluyin ko siya para maramdaman niya ang hirap. Sige anak, sabi ko sa malambot na boses. Umuwi ka dito. Ito naman ang bahay mo. Bukas ang pinto ko para sa iyo. Salamat, Nay. Salamat, hagulgol niya. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Aayusin ko ang gamit ko. Pupunta ako dyan maya-maya. Hihintayin kita, sabi ko. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako at pumunta sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko. Kailangan kong maghanda. Kailangan kong magmukhang Lola Cora na walang alam. Ang Lola Cora na mahirap. Ang Lola Cora na umaasa lang sa pensyon. Nagsuot ako ng duster na luma. Yung may tastas sa gilid. Hindi ako nagayos ng buhok. Gusto kong makita ni Angelica kung ano ang iniwan niya. Gusto kong makita niya na habang nagpapasarap siya sa Europe gamit ang pera ko, ang nanay niya ay nagtitiis dito. Gusto kong makonsensya siya hanggang buto. Dahil ang konsensya ang pinakamabisang guro. Maya-maya, dumating na siya. Isang taxi ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Angelica. Halos hindi ko siya makilala. Ang suot niyang damit ay mamahalin, oo. Isang designer dress galing siguro sa Paris. Pero gusot-gusot ito. Marumi ang laylayan. Ang buhok niya ay magulo. Ang mukha niya ay walang kolorete. At ang mga mata niya ay lubog na lubog at nangingitim sa puyat at kakaiyak.
Dala niya ang isang maleta at isang karton na kahon. Iyon lang ang natira sa kanya. Mula sa marangyang buhay, ngayon ay kasya na lang ang buhay niya sa isang kahon. Binuksan ko ang gate. "Nay," tawag niya. Akmang yayakapin niya ako, pero tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya sa bahay. Tumingin siya sa suot ko. Nakita ko ang hiya sa mukha niya. Ang hiya. Yumuko siya. "Patawarin mo ako, Nay. Ang sama-sama ko." "Halika na sa loob," sabi ko. "Mainit dito sa labas." Nagluto ako ng sinangag. Pinapasok ko siya. Nagsimula na ang pangalawang yugto ng aking plano. Nasa loob na siya ng aking teritoryo. Ligtas siya sa mga loan shark, oo, pero hindi siya ligtas sa katotohanan. Dito, sa loob ng bahay na ito, matututo siyang mabuhay ng walang yaya, walang aircon, walang credit card. Dito niya matututunan kung paano maging tao. At ako ang magiging guro niya. Isang guro na may pusong bato para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan. Pumasok si Angelica sa kanyang lumang kwarto. Ang kwartong ito ang saksi sa kanyang pagdadalaga. Dito siya nangarap. Dito siya nag-ayos ng sarili bago makipag-date kay Eduardo noong mga bata pa sila. Pero ngayon, iba na ang amoy ng kwarto. Amoy luma, amoy alikabok. Walang aircon dito. Sira na ang aircon na ginagamit niya noon at hindi ko na ipinaayos dahil magastos sa kuryente. Ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang ugong ng lumang electric fan na maingay ang ikot. Pinanood ko siya mula sa pinto. Binuksan niya ang kanyang maleta. Inilabas niya ang kanyang mga damit, mga mamahaling damit na binili sa abroad, mga blusang sutla, mga pantalon na designer brand. Pero sa loob ng kwartong ito, mukhang basura ang mga iyon. Walang silbi ang ganda ng tela kung ang nagsusuot ay wasak ang kalooban. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kama na may manipis na kutsyon. Lumang-luma na ang foam. "Nay!" bulong niya habang hinihimas ang kama. "Pasensya na po. Wala akong maibibigay na pera pambayad sa kuryente at tubig." Sumandal ako sa hamba ng pinto. Ito na ang simula ng aking pagpapanggap. "Ayos lang, anak," sabi ko sa mahina at pagod na boses. "Kasya naman tayo sa pensyon ko. Magtitipid na lang tayo. Sanay naman ako sa sardinas at tuyo. Sana ikaw din." Nakita kong napapikit siya. Alam kong sanay siya sa steak. Sanay siya sa wine. Sanay siya sa aircon na 24 oras nakabukas. Ang marinig na kakain kami ng sardinas ay parang sampal sa kanya. Pero tumango siya. "Opo, Nay. Kakainin ko kung anong meron." Nang gabing iyon, naghain ako ng hapunan. Tuyo, kamatis na may bagoong, at sinangag na kanin. Umupo kami sa maliit na mesa sa kusina. Ang ilaw ay medyo madilim dahil gumagamit lang ako ng low wattage na bumbilya para makatipid. Tahimik kaming kumain. Rinig na rinig ang bawat pagtama ng kutsara sa plato. Rinig na rinig ang paghinga niya na parang pinipigilan ang pag-iyak. "Nay," basag niya sa katahimikan. Ibaba niya ang kutsara. "Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo." Tumingin ako sa kanya. "Ang totoo tungkol kay Eduardo?" "Oo," sagot niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi lang niya ako iniwan, Nay. Ibinenta niya ako." "Anong ibig mong sabihin?" "Ginamit niya ako," paliwanag niya, nanginginig ang boses. "Yung negosyo sa Europe? Wala iyon. Kasinungalingan lang ang lahat. Kaya kami umalis ng Pilipinas ay dahil tumatakas siya sa mga pinagkautangan niya dito. Mga loan shark, mga sindikato sa sugal." Uminom siya ng tubig bago nagpatuloy. "Yung kondo na tinitirhan namin, akala ko binili niya iyon cash. Iyon ang sabi niya sa akin noong bagong kasal kami. Ipinakita niya sa akin ang titulo. Pero peke pala ang titulong iyon, Nay. Peke." Alam ko na iyon. Alam ko na ang kondo ay sa akin. Pero kailangan kong magmukhang gulat. "Diyos ko po," sabi ko habang nag-aantanda. Napakawalang hiya niya. At hindi lang iyon, hagulgol niya. Kumuha siya ng mga loan sa bangko, malalaking halaga. At dahil asawa niya ako, pinapirma niya ako sa mga dokumento. Sabi niya, para daw sa expansion ng business. Ako naman si tanga, naniwala agad. Pumirma ako nang hindi nagbabasa. Napailing ako. "Magkano ang utang, Angelica?" Tinakpan niya ang mukha niya ng mga palad. "Hindi ko alam ang eksaktong halaga, Nay. Pero sa mga sulat na natanggap ko bago ako umalis, nasa milyon.
Milyon-milyon ang hinahabol sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang balikat niya. Paano mo babayaran iyon? Tanong ko. Hindi ko alam, sigaw niya sa desperasyon. Wala akong pera, wala akong trabaho. Ang tanging meron ako ay ang mga damit na ito na hindi ko naman maibebenta ng mahal. Nay, baka makulong ako. Baka kunin nila pati itong bahay mo kapag nalaman nilang nandito ako. Huwag kang mag-alala sa bahay na ito, sabi ko ng matigas. Nakapangalan ito sa akin. Wala silang makukuha dito. Pero ikaw ang kawawa. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa ang mga mata. Nay, may naitabi ka ba kahit kaunti mula sa tatay? Baka pwedeng... Umiling ako agad. Pinutol ko ang sasabihin niya. Wala, Angelica, pagsisinungaling ko. Alam mo naman ang nangyari. Ibinenta mo ang rest house. Ibinenta mo ang truck. Ang pera na punta kay Eduardo. Ang natira sa akin ay barya lang. At ang pensyon ko ay sapat lang pambili ng gamot at pagkain. Wala akong maitutulong sa iyo pagdating sa pera. Nakita kong gumuho ang pag-asa sa mukha niya. Ito ang kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman na walang sasalo sa kanya. Walang safety net. Walang mommy's money na magliligtas sa kanya mula sa kanyang katangahan. Pasensya na, Nay, bulong niya. Nagtatanong lang ako. Alam ko naman na kasalanan ko ito. Tumayo siya at nagsimulang magligpit ng pinagkainan. Pinanood ko siya. Noon hindi iyan humahawak ng pinggan. May katulong kami noon. At noong nag-asawa siya, may maid din sila sa kondo. Si Angelica ay prinsesa na takot masira ang kuko. Pero ngayon, kusa siyang tumayo. Kinuha ang mga plato, pumunta sa lababo, at nagsimulang maghugas. Gamit ang sabon na bar. Gamit ang Scotch Brite na luma. Nakita ko ang likod niya na nanginginig habang nagkukuskus ng kawali. Umiiyak siya habang naghuhugas. Hayaan mo lang. Ang luha at sabon ay magandang panglinis. Hindi lang ng plato, kundi pati na rin ng kaluluwa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog agad. Nakahiga ako sa kwarto ko. Rinig ko ang ingay ng electric fan mula sa kabilang kwarto. Rinig ko rin ang mga hikbi ni Angelica. Naaawa ba ako? Oo naman. Ina ako. Walang inang gustong makitang nagdurusa ang anak. Gusto kong pumasok sa kwarto niya. Gusto kong sabihin, anak, tahan na. Mayaman tayo. Nabawi ko na ang lahat. Kaya kong bayaran ang utang mo bukas din. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung gagawin ko iyon, babalik lang siya sa dati. Magiging si Angelica ulit siya na mayabang. Si Angelica na umaasa sa iba. Kailangan niyang maramdaman ang takot. Ang takot na walang kakampi. Ang takot na walang matatakbuhan. Dahil sa takot na iyon, doon siya matututong lumaban. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. 5:00 ng umaga. Paglabas ko ng kwarto, nagulat ako. Gising na si Angelica. Nasa sala siya. Nakasuot ng lumang t-shirt at shorts. May hawak siyang walis tambo. Nagwawalis siya ng sahig. Nang makita 1 linggo na ang nakalipas mula nang umuwi si Angelica. 1 linggo na rin siyang naglilinis ng bahay. Naglalaba, at natutong magluto ng simpleng ulam. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa bodega, tumakbo siya palapit sa akin. May hawak siyang isang lumang leather jacket. Nay, tawag niya. Tingnan mo ito. Jacket ito ni Tatay Roberto, hindi ba? Tumango ako. Oo, anak. Paborito niya yan noong nagmamaneho pa siya ng bus. May nakapa ako sa bulsa, sabi niya. Inilabas niya ang isang maliit na sobre. Sa loob nito may isang susi. Isang maliit na susi na may numero. 247. Susi ito ng bangko, sabi ko, nagkukunwaring nagulat. Susi ng safety deposit box. Hindi ko alam na may tinatago pala ang tatay mo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Baka may pera doon, Nay. Baka may iniwan si tatay na makakatulong sa atin. Agad kaming nagbihis. Pumunta kami sa bangko sa bayan. Habang nasa biyahe, ramdam ko ang kaba ni Angelica. Nanginginig ang kamay niya. Ito na lang ang pag-asa niya. Umaasa siya na sana, kahit paano, may solusyon na iniwan si Roberto. Pagdating sa bangko, dinala kami ng manager sa vault. Ipinasok ni Angelica ang susi sa kahon na may numerong 247. Click! Bumukas ang pinto ng maliit na kahon.
Dahan-dahan itong hinila ni Angelica, at nang makita namin ang laman, pareho kaming napasinghap. Nang makita, hindi pera, kundi alahas, maraming alahas. May mga kwintas na ginto, may mga hikaw na may brilyante, may mga singsing na may malalaking bato, at may isang set ng tambourine jewelry na alam kong pamanapan ng lola niya sa tuhod. Kumikinang ang mga ito sa ilalim ng ilaw ng bangko. "Diyos ko po!" bulong ni Angelica. "Nay, ang dami nito. Hindi ko alam na may ganito pala kayaman si tatay." May nakitang sulat sa ilalim ng mga alahas. Sulat kamay ni Roberto. "Para sa aking mag-ina. Ito ang bunga ng aking pagsisikap. Gamitin ninyo ito sa oras ng matinding pangangailangan." Napaluha si Angelica habang binabasa ito. Hinawakan niya ang isang kwintas na may pendant na puso. "Ang ganda nito, Nay," sabi niya. "Naalala ko ito. Suot mo ito nung graduation ko." Pinanood ko siya. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang mga alahas na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Siguro aabot ng mahigit kalahating milyong piso kung ibebenta ng mabilisan. Hindi sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Eduardo na umaabot sa milyon-milyon, pero malaking halaga pa rin. Ano ang gagawin niya? Itatago ba niya ito para sa sarili niya? Ang lumang Angelica ay siguradong kukunin ito at tatakbo. Tumingin siya sa akin. Puno ng luha ang mga mata. "Nay," sabi niya sa garalgal na boses, "kailangan natin itong ibenta." Sinubukan ko siyang pigilan. "Anak, pamanayan ng tatay mo. Alaala yan. Sa iyo na lang yan. Itago mo." Umiling siya ng mabilis. "Hindi, Nay. Hindi pwede. Kailangan nating bayaran ang mga loan shark. Kailangan nating maghulog sa bangko." "Bakit?" tanong ko. "Hindi naman sa akin nakapangalan ang mga utang na yon. Sa iyo at kay Eduardo lang." Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. "Dahil ayokong madamay ka," sagot niya ng diretsyo. "Ayokong guluhin nila ang bahay mo. Ayokong puntahan ka nila at takutin. Nay, ikaw na lang ang meron ako. Kung kailangan kong ibenta ang lahat ng alaala ni tatay para protektahan ka, gagawin ko." Natigilan ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Roberto sa kanya. Ang tapang, ang pagmamalasakit, ang pagiging responsable. Ang anak ko na dating makasarili ay handang isakripisyo ang kayamanan para sa kaligtasan ng ina niya. "Sigurado ka ba?" tanong ko ulit. "Sigurado ako, Nay," sabi niya sabay punas ng luha. "Aanhin ko ang kwintas na ito kung mapapahamak naman ang nanay ko." "Tara na, pumunta na tayo sa Ongpin. Doon daw mataas ang bilihan ng ginto." Nang hapong iyon, dinala namin ang mga alahas sa isang kilalang bentahan ng ginto sa Maynila. Masakit sa kalooban. Nakita kong hinahalikan ni Angelica ang bawat piraso bago iabot sa appraiser. Parang pinipunit ang puso niya sa bawat alahas na tinitimbang. "Bibigyan ko kayo ng 500 at 80,000 piso, 580,000 PHP para sa lahat," sabi ng inchik na buyer. Tumango si Angelica. "Sige po, kunin ko na." Nang makuha niya ang pera, binayaran agad namin ang mga pinaka-agresibong naniningil. Yung mga nagbabanta na susugod sa bahay. Pero kulang pa rin. Sobrang kulang. Ang utang na iniwan ni Eduardo ay nasa 8 milyong piso. Ang 580,000 ay parang patak lang ng ulan sa dagat. Pauwi ng bahay, tahimik kami sa jeep. Nakita ko ang pagod sa mukha ni Angelica. Wala na ang kislap ng pag-asa na nakita ko kanina sa bangko. "Nay," bulong niya, "binigay ko na ang lahat. Binenta ko na pati ang alaala ni tatay. Pero bakit ganito? Bakit kulang pa rin? Bakit hindi matapos-tapos ang parusa sa akin?" Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na mayaman ako at kaya kong bayaran ang natitira. Pero hindi pa pwede. Dahil nakita ko na ang pagbabago pero hindi pa ito buo. Natuto na siyang magsakripisyo, oo. Pero kailangan pa niyang matutunan ang pagtitiyaga. Kailangan niyang matutunan na hindi lahat ng problema ay nadadaan sa mabilis na solusyon o sa pagbenta ng gamit. Minsan, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong pagpawisan. "Anak," sabi ko sa kanya, "ginawa mo ang tama, prinotektahan mo ako, proud ako sa'yo." Tumingin siya sa akin, gulat na gulat.
Proud ka sa akin, Nay? Kahit na ganito ang sitwasyon natin? Kahit na bigo ako? Hindi ka bigo, sagot ko. Ngayon lang kita nakitang naging tunay na anak ni Roberto. Huwag kang mag-alala, magagawan natin ng paraan ang natitira. Pero sa ngayon, kailangan nating magsikap. Tumango siya. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagong apoy. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Magtatrabaho ako, Nay, sabi niya ng seryoso. Kahit anong trabaho, kahit maglinis ng kubeta, kahit magtinda sa palengke, babayaran ko ang bawat sentimo ng utang na ito. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nababawi ang dangal natin. Napangiti ako sa loob-loob ko. Ito na. Ito ang anak na pinalaki ko. Ang anak na nawala sa landas, pero ngayon ay unti-unting bumabalik. Ang mga alahas ay nawala na. Pero ang kapalit nito ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang kapalit nito ay ang pagkatao ng anak ko, 10:00 ng gabi. Habang ang karamihan sa mga tao ay naghahanda na sa pagtulog, si Angelica ay naghahanda palang umalis ng bahay. Suot niya ang isang kupas na t-shirt at jogging pants. Sa kanyang paa ay ang lumang rubber shoes na binili pa namin sa ukay-ukay noong isang araw. Aalis na po ako, Nay, paalam niya. Hinalikan niya ako sa pisngi. Amoy sabon siya. Pero alam ko, pag uwi niya mamayang umaga, iba na ang amoy niya. Amoy Zonrox. Amoy muriatic acid. Amoy pawis ng isang taong kumayod ng husto. Ito ang bagong buhay ng aking anak. Isa siyang janitress, tagalinis, tagamap ng sahig sa isang BPO building sa Ortigas. Noong unang linggo niya, umuuwi siyang umiiyak. Nay, sumbong niya habang hinihilot ko ang namamagang binti niya. Ang sakit ng likod ko, ang daming utos ng supervisor. Tapos kanina, may nakita akong dating kakilala ko. Nagtago ako sa cubicle ng CR kasi hiyang-hiya ako. Tiningnan ko ang mga kamay niya. Ang mga kamay na dati ay laging nakamanicure. Ang mga kamay na dati ay humahawak lang ng wine glass at mamahaling bag. Ngayon, puno na ito ng kalyo. Gasgas ang mga daliri. May mga hiwa mula sa pagbubuhat ng mga trash bag. Nangingitim ang mga kuko hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa pasa. Masakit ba? Tanong ko habang nilalagyan ng omega ang likod niya. Sobra, Nay, sagot niya. Pero kailangan. Sabi ng bisor ko, kung mag-iinarte ako, marami daw nakapila sa trabaho. Nakakaawa. Sobrang nakakaawa. Pero sa loob-loob ko, natutuwa ako. Dahil sa bawat kalyo sa kamay niya, nababawasan ang kalyo sa puso niya. Sa bawat patak ng pawis, nalilinis ang pagkatao niya. Lumipas ang isang buwan. Napansin ko ang pagbabago. Hindi na siya umuuwi na umiiyak. Umuuwi siya na pagod, oo. Pero may dalang kwento. Isang umaga, habang nag-aagahan kami ng pandesal at kape, nagkwento siya tungkol sa mga kasamahan niya. Nay, alam mo ba si Ate Viring? Tanong niya. Masigla ang boses. Yung lead janitress namin. 55 taon na siya. Ang liit ng sweldo namin, Nay. Minimum wage lang, pero napagtapos niya ang 3 anak sa kolehiyo. Grabe, no? Tumango ako at humigop ng kape. Talaga? Masipag siguro siya? Sobra, sagot ni Angelica. Tapos si Manong Guard naman, naghahati pa sa baon niyang kanin at pritong itlog para lang mapakain yung stray cat sa parking lot. Nay, nakakahiya. Bakit ka nahihiya? Kasi dati, noong mayaman pa ako, ni hindi ko sila tinitingnan, yumuko siya. Nilalagpasan ko lang ang mga janitor, iniisnab ko ang mga guard. Akala ko, dahil mas marami akong pera, mas mahalaga akong tao. Pero mali pala ako. Mas mayaman sila sa akin. Mas mayaman sila sa dignidad. Napangiti ako. Ito na. Ito ang leksyon na hindi matututunan sa Europe. Hindi matututunan sa shopping mall. Natututunan lang ito sa baba. Sa laylayan, ika nga nila. Isang araw, dumating ang unang sweldo niya. Tuwang-tuwa siya. Parang bata na nakatanggap ng regalo sa Pasko. Nay, sumweldo na ako! Sigaw niya pagkapasok ng pinto. Ipinakita niya sa akin ang payslip at ang laman ng sobre, 8,000 piso, 8,000 PHP. Ito lang ang natira matapos kaltasan ng SSS, PhilHealth at pambayad sa uniforme. Noon, ang 8,000 ay pambayad lang niya sa isang dinner, pambili ng isang sapatos,
Pero ngayon, hawak niya ito na parang ginto. Nanginginig ang kamay niya sa tuwa. "Nay," sabi niya. Inabot niya sa akin ang isang supot. Bumili ako ng lechon manok. At saka cake. Yung maliit lang sa Goldilocks. Mag-celebrate tayo. "Bakit ka gumastos?" Sita ko kunwari. "Dapat tinabi mo na lang pambayad sa utang." Nay naman, ngumiti siya. "Maliit na bagay lang ito. Gusto ko lang maramdaman na may napuntahan ang pagod ko. Gusto kong matikman mo ang katas ng pinaghirapan ko. Ito ang unang beses sa buhay ko na kumita ako ng pera na galing sa sarili kong pawis. Hindi galing sa'yo. Hindi galing kay Eduardo. Galing sa akin. Naghain kami. Kumain kami ng lechon manok. Sa totoo lang, kaya kong bumili ng 10 lechon manok araw-araw. Kaya kong ilibre siya sa pinakamahal na buffet sa Makati. Pero ang lechon manok na ito ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Dahil ang pampalasa nito ay dangal. Habang masaya siyang kumakain, tinitigan ko siya. Payat na siya. Maitim ang ilalim ng mata. Wala ng makeup. Pero mas maganda siya ngayon. Mas totoo. Habang nagbabago ang anak ko sa liwanag, ako naman ay kumikilos sa dilim. Tuwing aalis siya para magtrabaho sa gabi, tinatawagan ko si Attorney Mendoza. "Attorney, kumusta ang negosasyon?" Tanong ko. "Maayos naman, Lola Cora," sagot ng abogado. "Nabayaran na natin ang 2 malaking loan shark na nagbabanta sa kanya. Pumayag sila sa settlement. Hindi na nila guguluhin si Angelica." "Mabuti," sabi ko. "Magkano ang binayaran natin?" 2 milyon, Lola Cora. Galing sa secret account ninyo." "Sige lang. Bayaran mo pa ang iba. Yung sa bangko, yung credit cards. Linisin mo ang pangalan niya." "Opo. Pero Lola Cora, sigurado ba kayo na ayaw ninyong sabihin sa kanya?" Tanong ni attorney. "Nakikita ko si Angelica minsan sa building kung saan siya naglilinis. Sobrang hirap ng trabaho niya. Kung malalaman niya na bayad na ang utang niya, makakapagpahinga na siya." Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana, sa direksyon kung saan nagtatrabaho ang anak ko. "Hindi pa, attorney," sagot ko. "Hindi ko siya pinalilinis ng kubeta dahil gusto ko siyang parusahan. Hinahayaan ko siyang magtrabaho dahil kailangan niyang mabuo ulit ang tiwala niya sa sarili. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon na binayaran ko na ang lahat, iisipin niya na wala siyang silbi. Iisipin niya na kailangan pa rin siyang iligtas ni nanay. Hayaan mo munang maramdaman niya na kaya niyang buhayin ang sarili niya. Hayaan mong isipin niya na ang bawat kuskus niya ng sahig ay nakakabawas sa utang niya." "Naiintindihan ko po," sabi ni attorney. "Kahanga-hanga kayo, Lola Cora." Ibinaba ko ang telepono. Binuksan ko ang aking ledger, ang listahan ng mga ari-arian. Ang gusaling nililinis ni Angelica sa Ortigas? Ako ang may-ari ng lupa kung saan nakatayo iyon. Isa ako sa mga major shareholder ng kumpanyang nagpapatakbo ng building. Sa tuwing nagmumop siya ng sahig doon, nililinis niya ang sarili naming pag-aari. Irony. Kabalintunaan ng buhay. Ang prinsesa naging alipin sa sarili niyang kastilyo nang hindi niya nalalaman. Pero ito ang kailangan. Isang gabi, umuwi siyang may dalang sobre. "Nay," sabi niya, "nagipon ako. Ito, kinuha ko ang pera. Ang anak ko, na dati ay nagnanakaw sa akin, ngayon ay nag-aabot ng pera para sa bahay." Naiiyak ako. "Salamat anak," sabi ko. "Ang laking tulong nito." "Basta magtulungan tayo, Nay." Hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga kamay niyang magaspang ay humaplos sa mga kamay kong kulubot. "Babangon tayo. Pangako yan. Kahit abutin ako ng 10 taon sa paglilinis, babayaran ko lahat ng kasalanan ko sa'yo." 10 taon? 10 taon? Hindi na kailangan, anak. Dahil sa nakikita ko ngayon, bayad ka na. Bayad na ang utang mo sa akin, hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at respeto na ibinalik mo sa bahay na ito. Handa ka na. Handa ka nang malaman ang totoo. Tinawagan ko ulit si attorney kinabukasan. "Attorney," sabi ko, matatag ang boses. "Tapusin mo na ang lahat ng papeles. Linisin mo na ang lahat ng record niya at mag-set ka ng meeting." "Meeting para saan, Lola Cora?" "Para sa revelasyon," sagot ko. "Panahon na para makilala ng anak ko kung sino talaga ang nanay niya. At panahon na para malaman niya na hindi siya nag-iisa. Ang entablado ay handa na. Ang janitress at ang milyonaryo ay maghaharap na.
At sa pagkakataong ito, walang maskara, walang pagpapanggap, puro katotohanan na lang at pagmamahal. Dumating na ang araw. Ang araw na pinakahihintay ko. Maaga kaming gumising ni Angelica. Nakita ko siyang nagpaplansa ng kanyang isusuot. Ito ang pinakamaayos niyang blusa. Luma na ito at medyo kupas ang kulay sa may kwelyo, pero malinis, planchado. Nay, kinakabahan ako, sabi niya habang nagkakape kami. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang tasa. Bakit tayo pinatawag ni Attorney Mendoza? May kaso na ba ako? Makukulong na ba ako dahil sa utang ni Eduardo? Tinitigan ko siya. Ang anak ko, payat, walang makeup. Ang mga kamay ay magaspang dahil sa ilang buwang paglilinis ng opisina. Wala na ang yabang, wala na ang ere. Ang natira na lang ay takot at pagpapakumbaba. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ko ng mahinahon. Nandito ako, sasamahan kita. Harapin natin ito ng sabay. Sumakay kami ng jeep papuntang Makati. Noon, hindi sumasakay ng jeep si Angelica. Grab o taxi lang ang gusto niya. Pero ngayon, siksikan kami sa jeep at ni isang reklamo ay wala akong narinig. Inaabutan pa niya ng bayad ang driver. Pagdating namin sa building ni Attorney Mendoza, napatingala si Angelica. Ito ay isang mamahaling gusali. Dito siya nababagay noon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng palasyo. Pumasok kami sa opisina, malamig ang aircon, amoy kape at mamahaling leather. Sinalubong kami ni Attorney Mendoza. Magandang umaga, Lola Cora. Angelica? Bati niya. Seryoso ang mukha niya, gaya ng pinag-usapan namin. Magandang umaga po, Attorney, sagot ni Angelica. Nakayuko siya. Handa na po ako. Kung makukulong po ako, tatanggapin ko na. Wala po akong pambayad sa abogado. Umupo kami. Inilapag ni Attorney ang isang makapal na folder sa mesa. Angelica, panimula ni Attorney. Pinapunta kita dito para pag-usapan ang mga utang na iniwan ng asawa mong si Eduardo. Ang mga utang na nakapangalan din sa'yo. Napapikit si Angelica. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nanlalamig siya. Opo, bulong niya. Alam ko po, milyon-milyon ang utang namin. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, patuloy ni Attorney, na tapos na ang investigasyon. Napatunayan namin na pineke ni Eduardo ang pirma mo sa maraming dokumento. Nagmulat ng mata si Angelica. Po, ibig sabihin, malinis na ang pangalan mo sa bangko, sabi ni Attorney. At yung mga loan shark, yung mga nagbabanta sa'yo, nabayaran na sila, lahat, buo. Natigilan si Angelica. Napatulala siya kay Attorney, tapos tumingin sa akin, tapos balik kay Attorney. Nabayaran na? Tanong niya. Garalgal ang boses. Pero, paano? Sino? Milyon-milyon yon, Attorney. Wala akong ganong pera. Sino ang nagbayad? Ngumiti si Attorney Mendoza. Tumingin siya sa akin. Ito na ang sandali. Hindi ibang tao ang nagbayad, Angelica, sabi ni Attorney. Ang nagbayad ay ang kliyente ko. Ang may-ari ng Roberto Investments, ulit ni Angelica. Si tatay? Pero patay na si tatay. Oo, sagot ni Attorney. Pero ang kumpanya ay buhay. At ang kumpanya ay pinapatakbo ng nag-iisang tagapagmana ni Roberto. Inabot ni Attorney ang isa pang folder kay Angelica. Binuksan ito ng anak ko. Ang laman ay mga titulo ng lupa, mga bank certificate, mga dokumento ng pagmamay-ari ng mga building. At sa bawat papel, nakasulat ang isang pangalan, Corazon Brooks. Ako, binasa ni Angelica ang pangalan, paulit-ulit, para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nay, tumingin siya sa akin. Puno ng kalituhan ang mukha niya. Nay, ikaw ang may-ari ng lahat ng ito? Tumango ako. Ikaw ang nagbayad ng utang ko? Tumango ulit ako. Yung kondo na tinitirhan namin noon, yung building kung saan ako naglilinis ngayon, sa'yo lahat yon? Sa atin, anak, sa tatay mo, at sa akin, sagot ko. Bumagsak ang balikat ni Angelica. Binitawan niya ang folder. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Hindi ito luha ng tuwa, ito ay luha ng gulat at sakit. Nay, hikbi niya. Kung mayaman pala tayo, bakit? Bakit mo ako pinabayaang maghirap? Bakit mo ako pinaglinis ng kubeta?
Bakit mo ako pinakain ng tuyo araw-araw kung kaya naman nating kumain ng masarap? Ito ang tanong na hinihintay ko. Hinawakan ko ang mukha niya. Pinunasan ko ang luha sa pisngi niya gamit ang aking hinlalaki. Anak, makinig ka, sabi ko ng malumanay pero matatag. Kaya kitang bigyan ng pera. Kaya kitang bilihan ng bagong bahay bukas din. Kaya kitang buhayin ng parang reyna habang buhay. Tumigil ako sandali para tumingin sa mga mata niya. Pero kung ginawa ko yon noong umuwi ka galing Europe, ano ang matututunan mo? Wala. Kung sinalo kita agad, iisipin mo na ayos lang magkamali dahil nandyan si nanay para magbayad. Iisipin mo na ang pera ay madaling makuha. Hindi ka magbabago, Angelica. Mananatili kang matapobre. Mananatili kang bulag sa halaga ng pawis at hirap. Yumuko siya. Patuloy sa pag-iyak. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Patuloy ko. Tingnan mo ang mga kamay mo. Magaspang. May kalyo. Pero alam mo ba kung anong nakikita ko? Nakikita ko ang kamay ng isang babaeng marangal. Noong naglilinis ka ng opisina, natutunan mong rumespeto sa maliliit na tao. Noong nagtitipid tayo sa pagkain, natutunan mong magpasalamat sa kung anong meron sa mesa. Noong ibinenta mo ang mga alahas ni tatay para protektahan ako, doon ko nakita na bumalik na ang anak ko, ang tunay na Angelica. Hindi kita pinarusahan dahil galit ako sa iyo, anak. Pinarusahan kita dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, kaya hindi ko hahayaang mabuhay ka ng walang dangal. Nanahimik ang buong kwarto. Si Attorney Mendoza ay nakatingin lang sa bintana, nagbibigay ng respeto sa aming mag-ina. Unti-unting naintindihan ni Angelica. Ang galit at litong nasa mukha niya ay napalitan ng hiya. At pagkatapos, ng pagmamahal. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Niyakap niya ang mga tuhod ko. Humagulgol siya ng malakas. Patawarin mo ako, Nay. Patawarin mo ako. Sigaw niya. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Ang sama-sama kong anak. Pero hindi mo ako sinukuan. Tinuruan mo ako. Iniligtas mo ako sa sarili ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Tahan na, anak. Matagal na kitang pinatawad. Ang importante, natuto ka na. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na totoo. Walang halong kaplastikan. Walang halong interes sa pera. Yakap ng isang anak na nagpapasalamat sa ina niya. Pagkatapos ng iyakan, nagsalita si Attorney Mendoza. Lola Cora, Angelica, ngayong malinaw na ang lahat, ano na ang plano ninyo? Gusto nyo bang lumipat na sa kondo? O baka gusto ninyong bumili ng bagong sasakyan? Tumingin ako kay Angelica. Ikaw, anak? Anong gusto mo? Pwede ka nang tumigil sa pagiging janitress. Pwede ka nang bumalik sa pagiging donya. Pinunasan ni Angelica ang luha niya. Tumayo siya ng tuwid. Inayos niya ang luma niyang blusa. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang babaeng buo ang loob. Hindi, Nay, sabi niya. Ayokong maging donya. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis ang panahon. Parang kailan lang, umiiyak si Angelica sa harap ko. Pero ngayon, iba na ang ngiti niya. Hindi bumalik si Angelica sa dati niyang buhay. Hindi siya bumalik sa pagiging senyorita na puro luho ang alam. Sa halip, nagpasya siyang bumalik sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong social work. Gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan para tulungan ang ibang kababaihan na naligaw ng landas. Isang gabi, inabutan ko siya ng tseke. Anak, sabi ko, gamitin mo ito, pang tuition mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pero tinulak niya pabalik ang kamay ko. Umiling siya habang nakangiti. Wag na, Nay, sagot niya ng malumanay. May ipon pa ako galing sa paglilinis ko ng opisina. At nagtatrabaho ako bilang assistant sa universidad. Gusto kong pag-aralin ang sarili ko. Gusto kong maramdaman na akin ang tagumpay na ito. Napaluha ako. Ang anak ko, na dati ay humihingi ng pambili ng designer bag, ngayon ay nagtatrabaho para sa sariling edukasyon. Dumating din ang balita tungkol kay Eduardo. Tumawag si Attorney Mendoza. Nahuli na raw si Eduardo sa France. Nakulong siya dahil sa paggamit ng pekeng pasaporte at panluloko sa bago niyang karelasyon doon. Nang ibalita ko ito kay Angelica, inakala kong magagalit siya. Inakala kong sumbatan niya ang langit dahil sa ginawa sa kanya ng asawa niya.
pero tumingin lang siya sa bintana. Huminga ng malalim at ngumiti ng mapait. Sana matuto siya sa loob ng kulungan, Nay, bulong niya. Wala na akong galit sa puso ko. Ang puot ay para lang sa mga taong hindi makamove on. At ako? Malaya na ako. Noong sumunod na linggo, bumalik kami sa Batangas, sa aming rest house. Ang bahay na puno ng alaala ni Roberto. Ang bahay na muntik nang mawala dahil sa kasakiman. Pero hindi kami pumunta doon para magbakasyon. Pumunta kami doon para sa isang misyon. Nagpasya kami ni Angelica na buksan ang bahay na ito para sa iba. Ginawa namin itong isang silungan. Isang pansamantalang tahanan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Para sa mga inang walang matuluyan. Pinangalanan namin itong Tahanan ni Roberto. Tumulong kami sa pagpipintura. Naglagay kami ng mga bagong kama. Nagtanim kami ng mga gulay sa likod bahay para may makain ang mga tutuloy dito. Habang pinapanood ko si Angelica na nagtuturo sa isang batang ulila kung paano magbasa sa veranda, naramdaman ko ang presensya ng asawa ko. Narito siya, nakangiti. Nang dapit hapon na iyon, umupo kami ni Angelica sa dalampasigan. Pinanood namin ang paglubog ng araw sa dagat. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa payapang tubig. Hinawakan ni Angelica ang kamay ko